Nakapunta ako sa Rojas City nang hindi nalalaman ng mama ko. Story time! Yes guys, nakapunta ako sa Rojas nang hindi nalalaman ng mama ko. Ganto kasi yun. Nung time kasi na yun is merong nilalakad na papeles yung mama ko. And nung time na yun is baby pa ako kasi ako pa yung bunso noon nung mga panahon na yun. Eh di nagpaalam yung mama ko na aalis nga, pupunta sa may lakad nga, ganito ganyan. Tapos ako naman tong si pabebe. Gustong sumama, sabi ko sasama ako. Eh ayaw, hindi ako papayagan, hindi ako pinayagan ng mama ko. Ang ginawa ko, kasi marami pa siyang ginagawa bago umalis. Nagdilig pa ng mga halaman. Syempre, pagkakataon ko na yun, te. Eh di syempre, ang saya ng babaeng to kasi pagkakataon ko na makapag-ayos, diba? Eh di ayun na nga, habang nagdidilig yung mama ko, ako, todo bihis na. Tapos syempre, sinisilip-silip ko pa siya kung patapos na ba o hindi. Tapos yun nga, nung nakita ko na medyo malapit na siya sa finish line, nung patapos na siya, eh di dali-dali na akong pumunta sa kalsada. Malamang, unahan ko na siya, te, para makasama sa kanya. Eh sakto, te, pagdating ko sa kalsada, merong puno ng saging. Merong puno ng saging na malapit sa kalsada, gano'n. Eh di syempre, nagtago ako doon habang hinihintay ko yung mama ko na makarating. Tapos, pagdating ng mama ko sa kalsada, eh di nagbabantay siya ng sasakyan. Ako naman, sinisilip-silip ko kung meron na bang paparating na sasakyan. Tapos, ayun na nga, siguro mga 30 minutes na nag-aabang kami ng sasakyan doon. Eh, merong dumating na na L300, ganoon. Tapos, kasi parang merong dala pa yung mama ko. Kasi nung mga panahon na din na yun, yung mga kuya, yung kuya at ate ko, nag-aaral doon sa Rojas. Eh di, meron siyang dala na mga bagahe-bagahe, ganun. Eh di malamang isinakay niya sa likod ng van. So pagkakataon ko na naman na makasakay na ako sa loob ng van, te. Grabe, ang lakas ng tama ko noong mga panahon na yun. di, sumakay na ako. Pero pinili ko yung nasa likuran para makapagtago pa ako sa mama ko. Tapos, nung nakaakyat na yung mama ko, nakaupo na siya sa upuan ng van. Ako parang natatawa na natatakot, ganon. Nagtatago ako sa likod ng sasakyan, te. Sa likod ng upuan pala. Eh di nakisiksik ako dun sa upuan sa likod, 'di ba? Nakisiksik ako, may mga kasama ako, ang dami. Tapos, te, medyo maliit pa ako noon eh. So, kasya ako sa maliit na na upuan, ganon. Tinanong ako ng isang pasahero, sabi niya, "May kasama ka ba?" Di sabi ko sa kanya, "Shh, oo," sabi ko nandun. Tinuro ko yung mama ko kung nasan siya nakaupo. Di natahimik na din yung pasahero na yon. Hindi na siya nagtanong pa. Tapos alam mo ba, te, habang nagbabiyahe, nasusuka ako na parang ewan. Sobrang pigil ko nung mga panahon na yun kasi ayokong malaman ng mama ko na nandun ako. Baka pababain ako. Kasi hindi pa kami nakalayo nun. Dahil nga sigurista ako, mga te. Nagdala ako ng sarili kong bag. Tapos meron din akong mga damit doon na parang 2 o 3 peraso. Basta ganon. Tapos nasusuka na nga ako na parang ewan. Nilagay ko yung bag ko dito sa may puson ko para at least hindi ako makasuka. Habang nagbabiyahe kami, dasal ako na sana wag naman akong masuka, wag naman akong maihi, o wag naman akong ganyan-ganyan yung nasa isip ko na sana wag nang malaman ng mama ko. Tapos di merong mga bumababa na pasahero, tapos meron ding umaakyat. Di mas lalong natitrigger yung aking tiyan na parang masusuka na talaga ako, ganyan. Nung parang hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko na parang masusuka na talaga ako, te. Nagpakita na ako sa mama ko. Tapos grabe ang awkward kasi. Nanlaki yung mata ng mama ko kasi sino ba naman mag-aakala na nandun pala ako, te? Tapos sabi ng mama ko, "Bakit nandito ka?" Ang dami pa niyang tanong sa akin, te. Ako wala na akong pakialam sa mga tinatanong niya kasi nga nasusuka na ako. Hindi na nga maganda yung pakiramdam ko, so wala na akong pakialam sa mga tinatanong niya sa akin. Wala na akong pakialam kung magalit siya. So ayun nga, buti naman at hindi ako napagalitan, pero sabi niya sa akin, "Huganita, kagid nga bata, ka arisgada, kagid." So hindi ko na alam kung anong translate niyan sa Tagalog, ah. So habang nagsasalita yung mama ko, sabi ko sa kanya, "Ma, parang masusuka na ako." Sabi ng mama ko, "Wala ko di plastic, paano?" Di kinurot ako ng mama ko sa hita.
Pero wala na siyang magagawa eh, nandun na ako eh. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, alangan naman pababain niya pa ako. Pero buti na lang may candy na dala yung mama ko. Eh di binigay niya sa akin yung candy na yun. Kaya no, naging maayos-ayos yung pakiramdam ko. Kaya imbis na magalit yung mama ko sa akin, natawa na lang kasi nga sino ba naman sira ulo kasi yung anak niya. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung anong nangyari kasi nakatulog na ako. Eh di pagising ko, nandyan na kami sa sa Rojas. Sa terminal pala. Tapos, dumiretso kami sa boarding house ng aking kuya. Eh di takang-taka sila bakit nandun ako. Eh, bakit ba? Eh, gusto kong sumama eh. Bakit ba? Pero hindi ko alam kung hanggang ngayon naaalala pa ba ng mama ko yun, ng ate ko yun, at ng kuya ko yun. Pero ako kasi, alalang-alala ko pa rin yun. Kaya kung makita nyo yung video na to, bahala kayo dyan. Ngayon, alam nyo na yung sagot kasi hindi ko kayo sinagot nung tinatanong nyo ako kung bakit ako nakasabay sa mama ko. Tapos akala ko mag-i-stay pa kami ng ilang araw doon. Kinabukasan pala, uuwi din kami agad. Eh di sayang yung damit na dinala ko. Tapos, nung pag-uwi namin, pagkarating namin sa bahay, sabi ng papa ko, sabi nila sa bahay, sabi nila, ikaw nga bata, kaiyawan kami pinangita sa imo kung sadiin ka, gali nag-upod ka kay mama mo. Kayo na bahala mag-intindi nun. So, hanggang dito na lang. Marami pa akong mga kwento na mga karanasan ko dati. Comment lang kayo if you want to. If you want to hear my stories.